Sa loob ng secret chamber ay sinabi ni Grandmaster Lee Chenkyo sa kanyang asawa na oras na upang kumain, subalit ang iniabot niyang bowl ay hinampas lang ni Mrs. Lee dahilan upang ito'y mahulog at mabasag, saka siya kumain sa sahig na para bang aso. Kasabay ng paghila at pagsubo sa ngayoy umaatungal na para bang mabangis na hayop na si Mrs. Lee, ay nagtanong si Grandmaster Lee Chenkyo kung maaari bang sila'y kumain ng gumagamit ng bowl at kutsara. Sa kanyang isip naman ay inilahad ni Shin Lang na ito naman ay hindi ganito kalala noon subalit makalipas lang ang ilang buwan, ito'y tuluyan ng naging isang beast at nawala ng sense of reason. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyang na-exhaust ang lakas ni Grandmaster Lee Chenkyo subalit sa wakas, nagawa niya ng mapakain ang kanyang asawa. Sinabi ni Shin Lang na ang Tianai Haige ay talagang napaka-remarkable kung kaya maaaring ang mga iyon ay mayroong paraan upang magamot si Mrs. Lee. Iyon ang rason kung bakit ito'y ipinadala niya doon umaasang ang mga iyon ay mag-i-intervene. Inakala niya rin na si Lady Lee ay mayroong koneksyon sa mga iyon subalit, ang mga iyon ay hindi man lang nag-offer ng kahit na anong tulong. Sumagot si Grandmaster Lee Chenkyo na alam niya sabay dagdag sa kanyang isip na ang kanyang status ay napakababa, kung kaya pakiramdam ng Tianai Haige hindi na nila kailangan pang mag-intervene. Sinabi ni Shin Lang na since hindi iniligtas ng Tianai Haige si Lady Lee, then ang kanyang paraan na lang ang gamitin nila kahit na ito pa ay risky. Si Lady Lee ay afflicted ng goo poison, sa theory ay maaari niyang gamitin ang Golden Bloodline Essence ni Dasha, upang palabasin ang lahat ng mga goo worms na nasa loob ng katawan nito. Gayunpaman ang pinakamalaking problema sa ngayon ang goo poison ay naging parte na ng katawan nito, at maging ng source of energy na siyang nagsusustain sa buhay nito. Katulad ng ilang mga makamandag na ahas, once na tinanggal mo ang kamandag nila sila'y mabilis na nanghihina at namamatay. Kung kaya hindi nila maaaring palabasin ang mga goo worms sa katawan nito, subalit kailangan pa rin nilang i-eliminate ang lason na nasa loob. Sa ngayon ang tanging paraan lang na naiisip niya, ay ang labanan ang lason gamit ang lason. Siya ay nakagawa na ng mga experiments patungkol dito. Ang goo poison na nasa katawan ni Goddess Zuyin at ang goo poison na nasa katawan ni Lady Lee ay maaaring mag-counteract sa isa't isa, kung kaya kailangan niyang mag-inject ng malaking amount ng neurotoxin sa katawan ni Lady Lee. Subalit sa kasong iyon mayroong chance na ang original poison ay hindi ma-neutralize, at si Lady Lee ay mamatay sa neurotoxin sa halip. Siya raw ay mayroon lamang 70% na chance of success, mayroon pa ring 30% na risk kung kaya kapag ka pumalya, si Lady Lee ay maaaring mamatay ng instant. Sinabi ni Grandmaster Lee na siya ay naniniwala sa kapalaran at siya na si Lee Chenkyo ay walang sino mang sinaktan sa kanyang buhay kung kaya siya'y naniniwalang siya'y poprotektahan ang langit, binigyan ng pahintulot si Shin Lang na gawin. Ang ginawang pag-describe ni Shin Lang sa paraan ng pagligtas sa asawa ni Grandmaster Lee Chenkyo, ay labanan ang lason gamit ang lason. Subalit ang kabuuang proseso ng paraang ito ay lubhang napaka-komplikado, nagre-require ng ilang henerasyon ng neurotoxic goo worms. Sa simula ay gagamitin ang first generation which is highly toxic at lethal, upang i-neutralize ang lason na nasa katawan ni Mrs. Lee. Gayunpaman habang unti-unting nag-fade ang lason, ang second at third generation neurotoxic goo worms ay ang siyang kailangang gamitin. Hindi maaaring magkaroon ng kahit na kaunting pagkakamali dahil kapag ka nagkaganon, si Mrs. Lee ay mamamatay ng instant. Senior Sword King lahad ni Shin Lang pakiusap seal nito ang lahat ng acupoints ng asawa nito, isang bagay na agad namang isinagawa ni Grandmaster Lee Chenkyo. Don lahad niya, Young Master Shin, ito raw ay maaari nang magsimula. Nang maiturok ang unang injection ay napansin ni Shin Lang na ang heartbeat nito ay huminto ng instant, ang buong katawan ay nanigas, mga sintomas na katulad nung kay Grandmaster Zuyin noon, subalit, si Mrs. Lee ay bigla na lang umatungal. Hindi makapaniwala si Grandmaster Lee na nagawa nitong maka-broke through mula sa pagkakasil ng kanyang mga acupoints, sumigaw si Shin Lang na ito'y kanilang i-restrain at ganoon na nga ang agad na isinagawa ni Grandmaster Lee Chenkyo at tangyan. Si Mrs. Lee ay nagpatuloy sa pag-atungal, sa puntong ito ay itinurok na ni Shin Lang ang pangalawang injection na nagdulot upang kumalma si Mrs. Lee, subalit makalipas lang ang ilang sandali ay nagwala na naman, ngunit sa pagkakataong ito ay medyo mahina na.
Mula doon ay 13 beses nilang inulit ang cycle na iyon na nagdulot upang hindi lang sa lubhang ma-exhaust si Grandmaster Lee Chenkyo, maging si Shin Lang ay na-drain din mentally. Iyon ay dahil sa ang proseso ay napakamapanganib, bawat injection dosage generation at timing, ay nangangailangan ng precise na calculation. Isang kaunting pagkakamali lang ay maaaring sumabog ang pasyente o kaya naman mamatay sa paninigas, sa kanyang isip ay napatanong si Grandmaster Lee Chenkyo kung ito ba ay tapos na. Sa sumunod na segundo'y bigla na lang naging ganito ang kanyang ekspresyon nang mayroong mapansing pagbabago sa pisikal na katawan ng kanyang asawa, it's done, ito raw ay nagsisimula ng gumana. Mula doon ay lumipas ang 1.5 oras, sa kanyang isip ay inilahad ni Shin Lang na ang skin condition nito ay nag-improve na ng husto, subalit ang full recovery ay kakailanganin ng at least 1 hanggang 2 taon. At dahil sa paralysis effect ng goo poison, ito ay hindi magkakaroon ng malay sa lalong madaling panahon. Ang metabolismo mismo nito ay ang siyang dahan-daang mag-e-expel sa mga toxins. Well, kahit na ano pa man, ito pa rin ay maituturing na success. Senior Sword King lahad niya, umano'y sa tansya niya ang asawa nito ay magigising kalahating buwan mula ngayon. Kasabay ng pagtagas ng luha ay inilahad ni Grandmaster Lee Chenkyo na magsa-10 taon na, sa wakas ito raw ay malaya na. Sinabi ni Shin Lang kay Tang Yan na sila'y umalis na muna rito, at hayaang makapag-spend ng oras si Grandmaster Lee Chenkyo sa kanyang asawa. Mula doon ay lumipat ang eksena sa bathroom ng Marquee Mansion, kung saan makikitang pinapaliguan ni Mulon si Shin Lang. Darling, lahad ni Shin Lang sabay hila sa kamay ni Mulon. Sila raw ay maligo ng sabay. Sumagot si Mulon na ito ay tumigil, hindi raw ba't sinabi nitong ito ay pagod. Gayunpaman sa sumunod na segundo, siya'y tuluyan ng nahila ni Shin Lang patungo sa tab. Ang dalaway nagkatitigan, hahalik sana si Shin Lang subalit siya'y pinigilan ni Mulon. Umano'y bukas na lang daw nila gawin. Nagtanong si Shin Lang kung bakit. Sa kanyang isip naman ay inilahad ni Mulon na ang kanyang husband ay naging intimate kay Ning Yan kailan lang, kaya kapag ka sila ay naging intimate ngayon, siya ay natatakot na ito ay wala sa perfect condition. Ang gusto niya ay kapag ka sila ay naging intimate ito ay nasa kanyang absolute best, nang sila ay makakonceive ng pinaka-perfect na baby. Siya raw ay nagtataka kung magiging gaano kaganda ang kanilang magiging baby. Dapat daw ba babae o lalaki? Kapag ka sila ay nagkaroon ng anak na siyang magiging pinakagwapo sa buong mundo, iyon ay amazing. Subalit papaano kung lumaking scumbag katulad ng ama? Ang kanyang train of thought ay naputol nang biglang humawak sa kung saan si Shin Lang. Inilahad ni Shin Lang na since ayaw ng kanyang precious Mulon hayaan nitong ito'y hawakan ng kanyang husband ng mahigpit. Husband, sambit naman ni Mulon. Ito raw ay tumigil sa pagpo-fool around. Sa sumunod na araw ay binulabog ang mag-asawa ng sigaw ni Wu Lei. Young Master umano'y si Grand Eunuch Lee ay dumating. Pagtataka naman ni Shin Lang ni hindi pa raw namimitak ang araw. Ano ang nangyari upang si Eunuch Lee ay tumungo rito ng ganito kaaga? Ilang sandali pa sa labas ay nagtanong si Shin Lang kung ano ang problema. Shin Lang, tugon ni Eunuch Lee, ito raw ay sumama sa kanya ng pasekreto patungo sa palasyo, pakiusap bilisan ito. Ang bagay na ito'y ipinagtaka naman ni Shin Lang. Nagtanong kung sino raw ba kasi ang nasa trouble sa palasyo. Sumagot si Eunuch Lee na ang Majesty. Sambit ni Shin Lang sa kanyang isip, napatanong kung papaano ito naging posible, ang Majesty naman nasa maayos na kalusugan. Sa kasalukuyang sitwasyon ay wala silang anumang magagawa nang wala ang suporta ng hari. Kapag ka mayroong nangyaring masama doon, wala na siyang ibang magagawa pa bukod sa dalhin ang lahat at tumakbo patungo sa Nacho City. Nagtanong si Shin Lang kung iyon ba ay ganoon kaseryoso. Sinabi ni Eunuch Lee na hindi alam ng Crown Prince ang patungkol dito, ganoon din ang Third Prince sa kasalukuyan, ito lang ang bukod tanging nakakaalam. Kung kaya bilisan na raw nitong sumama sa kanya upang gamutin ang Majesty dahil kapag ka iyon ay hindi nila nailigtas, then sila'y maghanda na sa pagbagsak ng langit. Sa kanyang isip ay inilahad ni Shin Lang na sa ngayon ang Crown at Third Prince ay naka-lock-in sa isang tense na standoff, at ang tanging nakaka-held in check lang sa kanila ay ang Majesty. Kung kaya kapag ka mayroong nangyaring masama sa Majesty ang explosion ay hindi lamang magiging political struggle, kundi magiging isa ring civil war.
Kapag kaganoon ang nangyari ang mahinang si Ningxing ay mawawalan na ng anumang tsansa na makapag-participate pa sa power struggle, kung kaya hindi maaaring mayroong mangyaring masama sa Majesty. Husband, tawag ni Mulan, nagtanong kung ano ang nangyayari. Darling, tugon naman ni Shin lang, dalhin daw nito sa kanya ang kanyang box, bilisan nito. Unakli, baling niya, ano raw ba kasi ang eksaktong sintomas ng Majesty? Ano ang eksaktong nangyari? Sumagot si Unakli na maging siya ay hindi rin ma-describe, malalaman nito once na nakita na nito ang Majesty at mula rito, sila ay tuluyan ng umalis. Pagdating nila sa loob ng Sid Consort Palace ay maririnig ang boses ni Consort Zong. Your Majesty, hiyaw nito, nagtanong kung ano ang problema. Ito raw ay magsalita, siya'y wag nitong takutin. Nang makita ang pagdating ng dalawa ay agad siyang tumayo sa paiyak na paraan ay pinakiusapan si Shin lang na bilisan siya raw ay nagmakaawa, iligtas nito ang Majesty. Umano'y ang Majesty ay dito pumirmi sa kanyang silid sa nagdaang mga araw, kasalanan niya raw ang lahat dahil sa pag-indulge sa pleasure. Umano'y ngayon lang ang Majesty ay bigla na lang hindi makagalaw, hindi makapagsalita, ang buong katawan nito ay naparalisa, kasalanan niya ang lahat, kasalanan niya raw ang lahat. Pakiusap, sambit ni Shin lang sa kanyang isip, pakiusap, ito raw ay wag maging cerebral hemorrhage dahil kapag ka nagkaganon ay kakailanganin ng craniotomy at sa mundong ito, ang craniotomy ay basically tiyak na kamatayan. Pakiusap, ito rin daw ay wag maging poisoning, lalong-lalo na ang deadly poison na nagmula sa Futo Mountain, dahil ito ay hindi kakayanin ng Majesty. Nang masuri ay nagkaroon ng relief si Shin lang dahil sa ito ay hindi cerebral hemorrhage, at hindi rin poisoning. Ang problema ay nandito, isang cerebral infarction, na most likely dulot ng blood clot o pamumuo ng dugo. Thank goodness, paulit-ulit na sambit ni Shin lang sa kanyang isip, kasabay ng pagbuntong hininga. Inilahad na ang acute cerebral infarction ay mayroong 6-hour golden window hanggat ang mga ugat ay maklear lang in time, ito ay maaari pang mailigtas at kapag ka na-rescue ng agaran, ay maaaring hindi magkaroon ng anumang after effects. Kapag ka hindi na-rescue in time ang pasyente ay hindi lang sa maaaring maging paralisado ng tuluyan, maaari ring mamatay, at sa mundong ito, ang ganitong illness ay maituturing na incurable at unsalvageable. Shin lang, lahad ni Consort Zong, ito raw ba ay male, iligtas pa ang Majesty raw ba ay male, iligtas pa, ano ito raw ba ay sudden death dahil sa sexual exhaustion, umano'y ang lahat ng ito ay kasalanan niya raw ang lahat. Consort, tugon ni Shin lang, pakiusap, ito raw ay mapanatag, ito ay hindi sudden death mula sa sexual exhaustion, nagtanong si Consort Zong kung ito ba ay magagamot pa. Sumagot si Shin lang na gagawin niya ang kanyang best, mayroon siyang 70-80% confidence kung ganun, tugon ni Consort Zong, kung ganun bilisan na raw nito at magsimula, siya ay nagmamakaawa. Consort, lahad ni Shin lang, umano'y ang pagiging anxious ay hindi makakatulong, kaya ano raw ba kaya kung ito ay tumungo na lang muna sa kabilang silid at hayaan siyang gamutin ng dahan-dahan ang Majesty. Sinabi ni Consort Zong na talagang ayaw niya rong iwanan sa ngayon ang Majesty kahit na saglit dahil siya ay mababaliw kapag ka nagkaganon, maaari raw ba siyang manatili rito, ipinapangako niya rong siya ay hindi iimak o kaya naman lilikha ng tunog. Fine, tugon ni Shin lang, sabay lahad kay Unakli na ang blood vessels na nasa utak ng Majesty ay na-block, at kailangang maklear agad. Ito ay kailangang maisagawa sa loob ng 2 oras dahil kung hindi magiging seryoso ang mga magiging after effects, at ni mayroong posibilidad na mauwi sa hemiplegia. Sinabi ni Unakli na ang lahat ng nasa palasyo ay nasa ilalim na ng command nito ngayon, susundin ng lahat ang mga ibibigay nitong instructions hanggat mailigtas lang nito ang Majesty. Alright, tugon ni Shin lang. Sa modern society ang ganitong uri ng cerebral infarction ay maaaring magamot sa pamamagitan ng timely na thrombolysis, subalit sa mundong ito ay walang wastong medisina si Shin lang, kaya papaano niya ba mailigtas ang hari? Ang unang paraan ay ang paggamit ng mga bagay na katulad ng goo insects upang direktang ma-dissolve ang blockage sa ugat, subalit ang katawan ni King Ning Yuan Xian ay walang kakayahang i-withstand ang golden bloodline goo insects, siya ay maaaring mamatay mula sa body explosion, kung kaya ang tanging magagamit lang ni Shin lang ay ang pangalawang paraan.
Iyon ay ang paggamit ng extremely fine na mga silver needles bilang pantusok sa utak ng Majesty matukoy ng accurate ang eksaktong kinaroroonan ng bumerang dugo sa ugat at pagkatapos, ay gumamit ng internal force upang mabuksan ang blockage at muling ma-restore ang blood flow. Ang utak ay napakarupok kaya kahit na fine silver needle ang gamitin ito pa rin ay maaaring magdulot ng seryosong consequence. Ang internal nerves ng utak ay napaka-complex at napaka-delicate. Sa paraang gagamitin ni Shin Lang ay hindi lang sa kailangang i-insert ang silver needle sa utak ngunit ito'y kailangan ding i-bend sa loob mismo ng utak, upang maiwasan ang mga sensitive at fragile na mga area. Ang pag-execute sa bagay na ito ay lubhang napakahirap. Ang karayom ay at least 19 centimeters ang haba't kailangang mabend sa 3 lugar. Pagkatapos na maipaliwanag kay Eunuch Lee ang plano ay sinabi ni Shin Lang na si Princess Ningjia ay mayroong mataas na martial skill sa tingin nito, ito raw ba ay magagawa nun? Sumagot si Eunuch Lee na marahil ang martial skill ni Princess Ningjia ay maaaring sapat subalit mayroon pa ring risk, ang kailangan nila at least isang Grandmaster level expert. Sa parehong pagkakataon ay mayroong sumagot sa labas, siya raw ang gagawa. Ganito ang naging reaksyon ni Eunuch Lee nang makita ang individual godfather lahad niya lumalabas na ang individual pala na ito ay si Ancestor Limo, isa sa 6 na mga Grandmasters ng Yu Kingdom. Ano Limo patanong na sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip sa kanyang pagkabigla ang Grandmaster na pumoprotekta sa hari sa lahat ng pagkakataon na para bang anino nagtanong si Ancestor Lee kung siya ba ay capable, oo tugon ni Shin Lang. Mula doon ay nagsimulang gumuhit ng mga diagram si Shin Lang sa papel na tatakot na baka hindi maintindihan ni Ancestor Lee, siya ay gumuhit ng ilan ng sunod-sunod. Ancestor lahad niya umano'y kapag ka itinarak mo ang silver needle banda rito dito at dito ang silver needle ay kailangang i-bend sa bawat point, upang maiwasan ang pinaka-fragile at pinaka-mapanganib na areas ng utak. Pagkatapos na may tarak ang karayom sa na-block na blood vessel ang puwersa ay kailangang maging napaka-precise sapat upang maklear ang blockage, nang hindi nadadamage ang ugat. Alright tugon ni Ancestor Lee susubukan niya raw sa kanyang isip naman ay inilahad ni Shin Lang na sa ganito ka-fine na karayom para sa mga ordinaryong taong susubok na mag-peer sa bungo gamit ito, ay isa lamang pure fantasy. Si Ancestor Lee ay sumubok muna sa bungo ng baboy napaka-impressive sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip, talagang ito raw ay worthy na maging isang Grandmaster. Sinabi ni Ancestor Lee na ang bungo ng mga tao ay iba mula sa mga baboy after all kung kaya ngayon, ito'y susubukan niya naman sa kanyang sarili. Thus ganoon na nga ang ginawa niya grabe sambit ni Shin Lang sa kanyang isip talagang ito ay worthy na maging isang Grandmaster, ito raw ay napaka-ruthless. Listen lahad ni Ancestor Lee ito raw ang susunod yes Godfather agad na tugon ni Eunuch Lee. Grabe sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip ang dalawang ito ay talagang napaka-fierce. Ginamit ni Ancestor Lee si Eunuch Lee para sa pag-test ng internal force release kailangan niyang mahanap ang eksaktong lakas, sapat upang mabuksan ang blockage ngunit hindi napipinsala ang ugat. Ang internal force sa pagitan ng kanyang mga daliri ay nagpatuloy sa pag-increase bawat pagkakataon ay nagiging mas malakas kaysa sa huli, kailangan niyang mahanap ang limits kung hanggang saan ang kayang ma-withstand ng blood vessel ng isang tao. Sa kanyang isip ay inilahad ni Shin Lang na isang careless na galaw lang ay magdudulot na ng pagkasawi ng buhay umano'y ang loyalty ng 3 Lee na ito sa Majesty ay talagang unmatched, ang isang Lee na tinutukoy niya ay si Eunuch Lee N. Ancestor sambit ni Shin Lang ito raw ay sapat na dahil kapag ka ito ay nagpatuloy pa, mae-injure na ang mga blood vessel ni Eunuch Lee. Bukod doon ay wag daw muna nitong tanggalin ang silver needle, maghintay muna ng ilang sandali bago tanggalin. Sinabi ni Ancestor Lee na sa tingin niya'y naiintindihan niya na ngayon, subalit mapapansing nawalan ng lakas si Eunuch Lee. Pagkatapos nun sa ilalim ng gabay ni Shin Lang, ay opisyal nang sinimulan ni Ancestor Limo ang procedure kay King Ning Yuan Xian. Sa kanyang isip ay inilahad ni Shin Lang na ang movement ay napaka-precise walang kahit na kaunting deviation, at ang na-block na area ay nagawang maabot. Ang susunod ay ang paggamit ng internal force upang i-dissolve ang pamumuo ng dugo sa ugat, at ma-restore ang blood flow. Ito raw ay tila transformer na gumagawa ng embroidery nagtataglay ng libo-libong pounds ng lakas, yet ilang ounces lang ang ginagamit.
Makalipas ang ilan pang mga sandali ay tuluyan nang na-dissolve ang blood clot, isang success, sambit ni Xinlang sa kanyang isip. Kamusta, tanong ni Consort Zong, kamusta raw ba, sumagot si Xinlang na success, ang Majesty ay ayos na ngayon. Sa kanyang narinig ay tila nabunutan ng tinek si Consort Zong, subalit nagpatuloy sa pag-iyak. Makalipas ang ilan pang mga sandali ay nagawa ng maimulat ni King Ning Yuan Xian ang kanyang mga mata, tulong lahad naman ni Xinlang kay Consort Zong, umano'y e-massage nito ang katawan ng Majesty upang ma-restore ang nerve function, isang bagay naman na agad na sinunod ni Consort Zong. Mula doon ay lumipas ang ilan pang mga sandali at sa pagkakataong ito, si King Ning Yuan Xian ay tuluyan ng nagising.